Sa videong ito sa Laguna, makikita ang isang batang babae na sinasabunutan, binabalibag sa simento at kinakaladkad sa kalsada. Matapos ang ilang segundo, sa kabilang direksyon naman siya kinaladkad. Ang ibang kasama sa grupo nanonood at tila hindi umaawat sa kaguluhan. Nang makawala, agad tumayo ang batang babae at naglakad papalayo. Sa isa pang cellphone video na nakuha na naman sa Nueva Vizcaya, makikita ang isang grupo na tila may inaabangan sa kalsada. Maya-maya pa, sinasabunutan na nila ang isang naka-uniform na batang babae. Sumugod ang isa pang nakaitim na babae at hinablot ang isang umaawat sa eksena. Matapos ang halos 10 minuto ng sabunutan at paggaladkad sa mga biktima, isang tricycle driver ang umawat sa kaguluhan. Ano kaya ang mitsa ng mga rambulan na ito? Sa datos mismo ng Department of Education, papataas ang kaso ng bullying sa bansa. Paano mapipigilan ang mga ganitong uri ng karahasan? Sa cellphone video na nakuha noong June 22 sa Pila, Laguna, makikita ang walang awang pananakit, pananabunot at pagkaladkad sa isang batang babae. Ang ilang nasa paligid, tila nanonood lang. Lumalabas na ang mga nag-aaway pumapasok pala sa iisang eskwelahan. Nahanap ng reporter's notebook ang batang sinasaktan sa video. 6 na araw matapos ang insidente, sariwa pa ang sugat na natamo ng 15 taong gulang na si Amanda. Hindi niya tunay na pangalan. Nakalbong anit, mga malalalim na galos sa tuhod at masakit na ulo at katawan ang iniwan sa kanya ng insidente. Paano napunta sa ganung sitwasyon niyo? Nakaupo lang po ako dun sa bench. Hindi ko po napansin na dumating po yung tatlo. Tapos po, nung nakaupo po ako, yung po nasa likod ko po, bigla po akong sinapak ng 2 beses. Wala sa likod? Po, hinawakan na po agad ako sa kamay ng 2. Hindi na po ako nakagante kasi po, nanghihina na po ako. Habang po kinakaladkad ako, sinasapak po ako. Simula po sa kabilang... Nakatayo ka o nasa sahig ka na? Nasa sahig. Ang mga nanakit kay Amanda, mga kapitbahay niya at dating kaibigan. Nagsimula raw ang lahat dahil sa iringan sa social media. Tinatanong ko naman po sila kung ano po yung dahilan. Hindi naman po sila nakikipag-usap. Hanggang po sa pinost na po nila ako. Kung ano-ano po sinasabi sa akin, gano'n. Sa social media? Opo, pinapahiya po nila ako. Sa pinapal po nila ako, gumanti po ako doon. Di ko na po matiis yung galit ko. Kaya kaya gumanti na po ako. Pinalit ang kanyang picture, mukha po ng anak ko pinalit at yan po yung caption. Pwede rin akong panakot sa baka. Gano'ng katagal to? Nung May 14 pa po yun. Ilang araw ka nilang binuli sa social media? Siguro po mga mga 1 month. Maapektuhan ho bang academics niya? Hindi ko muna po papapasukan ng anak ko dahil same ho sila ng eskwelahan. Paano kung maulit? Sa tulong ng barangay ni na Amanda sa Pila, Laguna, nagbigay ng pahayag ang 2 itinuturo ni Amanda na nanakit sa kanya. Gate ni Rachel, hindi niya rin tunay na pangalan. Si Amanda raw ang naunang gumawa ng malalaswang post tungkol sa kanya sa social media. Kada labas ko pa, ay magkano ka? Sabi, binibenta ka na pala, for sale ka lang pala. Tapos sa may school po, rin po nila ako. Hindi na po ako makano sa school, hindi na po ako nakakapasok. Nidilim po yung paningin ko dahil po sa ginawa niya sa akin. Sobrang galit ko po, hindi ko na nga po alam na sinabunutan ko yun eh.
kinanadkad ko po siya. Pagka may makakakita po sa amin, sabihin, ikaw yung viral, di ba? Yung matatanda po dyan, sabihin, ito yung salbahing bata. Yung mga ganun po sa akin. Pinagmukha niya po ako sobrang samang tao. Ang isa pang makikita sa video na tila hindi nakuhang umawat, ang dating kaibigan ni Amanda na itatago namin sa pangalang Marian, 15 taong gulang. Pero hindi po ako tumutulong. Ang pinapalabas po, tumutulong din po ako sa awal. Kasi po, dapat pong mangyayari nung kakausapin lang po namin. Na bigla lang din po ako, kaya hindi ko po naawa. Kaya po, nangyari po yun. Ayon sa mga magulang ni na Marian at Rachel, hindi raw pinagtulungan si Amanda. Pero handa raw silang humingi ng dispensa para sa nangyaring gulo. Sa totoo lang po, hindi siya pinagtulong. Kita po sa video na isa lang ang Naako po niya talagang siya lang. kasi kita naman po sa video ang pangyayari. Humingi kami ng pasensya kasi nagkamali nga ng ganon. Eh sila po yung ayaw magpaano. Tutuloy po daw niya yung kaso. Tutuloy po daw. Kami po, hindi tutuloy din po namin yung inaano niya sa anak ko. Sa ngayon, wala pang tugon ng Municipal Social Welfare Office ng Pila, Laguna tungkol sa insidente. Nakuna ng video na ito noon lang June 23. Nagpapahinga ang dalawang magkaibigan sa isang park nang sugurin sila ng isang grupo ng mga kabataan. Ang panlalait daw sa kanila ay tungkol sa kanilang pagiging katutubo. Sa video na nakunan sa Nueva Vizcaya nito lang nakaraang linggo, makikita ang isang grupo ng kabataan na tila may inaabangan sa kalsada. Nang dumaan ang isang nakauniforme na babae, agad siyang sinabunutan at saka kinuyog ng grupo. Ang isa pa niyang kasama, hinablot at pinagtulungan din. Natigil lang ang rambulan ng may umawat na tricycle driver sa paligid. Isa sa mga biktima ng pambubugbog, ang 15 taong gulang na si Kimberly, hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya, kaeskwela niya ang mga nasa grupo. Nagsimula raw ang lahat ng kutyain siya at kanyang kaibigan tungkol sa kanilang pagiging katutubo. Binubuli-buli kami ng huglot, tas yun po, pinagsabihan namin sila, naghahamon po sila na 1v1 daw. Tumatahimik po kami, hindi po kami pumunta. Matapos lait-laitin, hinamon daw ng grupo sila Kimberly ng one-on-one na suntukan. Dito na raw, nagkagulo. Nagtamo siya ng mga sugat sa mukha, tuhod at kamay. Pero tinago raw niya ito sa kanyang mga magulang. Sadyang natakot lang po kasi kami, baka pagalitan po kasi kami. At nang mapanood ang kumalat na video, nagpa siyang ina ni Kimberly na magsampa ng kaso laban sa mga nanakit sa kanyang anak. Gusto kong idemanda talaga yung mga bata. Kahit kung minsan may pagkakamaliman siya, pero yung sa punto na gano'n na binubugbog siya, hindi ko matiis, hindi ko kayang tingnan na gano'n ang ginawa nila sa anak ko. Nitong Huwebes, kasamang ina ng kaibigan ni Kimberly, nagtungo sila sa barangay hall para magpa-blotter. Nag-report po kami sa Gaidan. Kaso nga lang po, busy sa school, kaya nag-schedule po sila ng Huwebes. Bibigyan na naman sumunod yung respondent at saka notice of hearing dun sa complainant. Within 3 days, kailangan magharap sila. Kasi pag ang minor po ang involved dito, yung kailangan ng parents nila, guidance ng parents. Para sa mga magulang ng mga biktima, malinaw na pambubuli daw ang nangyari sa kanilang mga anak. Kinutya, sinaktan at pinagtulungan ng walang kalaban-laban. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa kamakailan, lumabas na sa 70 bansa nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng bullying. Ang tanong, ano ang tugon ng pamahalaan para makatulong sa pagpigil ng ganitong uri ng karahasan? Sa datos mismo ng Department of Education, papataas ang kaso ng bullying sa bansa. Status of the implementation of Republic Act number 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013.
Dahil sa pagdami ng bullying case sa bansa, nagpatawag ng committee hearing ang Senado Pebrero nitong taon para i-review o tignan kung naipatutupad ng maayos ang Anti-Bullying Act. Last November 24, 2023, we established the Learner Telesafe Contact Center helpline. So this already allows the learner to directly report via call, via text message, via Facebook Messenger, via email and website, reported case. Walang lugar sa kahit na anong lipunan, lalo na sa loob at labas ng paaralan, ang karahasan. Sa kabila ng batas na naipasa, eksaktong 1 dekada na ang nakalilipas, marami pa rin kabataan ang nabibiktima ng mga bully. Dapat ay magkaroon ng malinaw na takbuhan ang mga biktima at mas tumalim ang ngipin ng batas nang maparusahan at madisiplina ang sinumang may pananagutan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.